Ito ang Fatbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! So ngayon, ready na kayo. Yung kampo ni Beelzebul, ibubulgar natin ngayon. Base sa aral ng simbahan ko. Unang-una, mag-quote muna ako ng biblical text. Dahil galing ako sa Siquijor, nandun ang katedral nila. Kala ko anong katedral. Ngayon, dahil yung mga witchcraft, yung mga mangkukulam, yung mga mangbabarang, yung mga albularyo, yung mga manggagamot, di ba? Yung mga manghuhula, nalilapitan natin. Naaayon ba yun sa kaloob ng Diyos? Ready na kayo? Okay. Babasahin natin ang salita ng Diyos, ha? Hindi yung salita ni Father Darwin. No. Babasahin natin. Una, punta muna tayo sa Old Testament. So, biblical foundation, sa isi-share ko ngayon. Pangalawa, patristic statement, theological statement of our church fathers. Una muna tayo sa biblical statement or foundation. And the third one is the official teachings of the church. Okay? Una, biblical foundation, patristic foundation, magisterium, the teaching official authority of the church. Una tayo sa Biblia, ha? Ready na kayo? Okay. Sabi naman ng nakasulatan, dahil yung mga mangkukulam, ito yung theology ng mga mangkukulam. Bakit alam ko? Yung theology nila, marami ng mangkukulam nag-surrender sa atin. Amen? Dahil sinasabi natin ang salita ng Diyos. So ano ba yung sabi ng Diyos? Old Testament muna tayo. Huwag mong pahintulutang mamuhay ang isang babaeng mangkukulam. Papatayin nila kung merong mangkukulam. Sa Old Testament po yan. Exodus chapter 22, verse 18. Punta naman tayo sa Leviticus. Chapter 19, verse 26. Huwag kayong kakain ng karing may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginawa ng mga manghuhula. Huwag kayong lalapit sa mga manghuhula. Related lang yan sila. At mangkukulam. Matagal na pala ito. Hindi pa naisilang ang may kapal. Nandyan na sila, the oldest profession on earth. It's witchcraft and sorcery. Kahit moderno na tayo ngayon, dumami pa sila. Meron akong isang pasyente na leader sa Divine Mercy. Siya po ay banggiitang mangkukulam. Sabi niya, Father, alam mo ba, nung hindi pa ako na-converted, siya leader sa isang Divine Mercy, hindi dito. Hindi ko sasabihin kung saan. Dahil mag-google kayo. Sino bang leader doon? Isang babae. Alam nyo, meron silang obispo. Akala nyo, tayo lang ang may obispo. Sila din. Meron din silang discommunion mass.
desecration mass. Magsuot sila ng sutanang itim. At kung ikaw ang biktima nila, pwede isang buwan lang, pwede ka nilang papatayin. At ang bayad nito, para maging efektibo yung kaluluwa mo. Hindi pera ang bayad. Kaluluwa. Grabe na. At nung na converted siya, ito yung theology nila. Dahil yung justisya dito sa mundo ay para lang sa mayayaman. Totoo, hindi? Kung mahirap ka, kontra sa mayaman, ang kaso mo, hindi ka talab. Ang justisya ay para lang sa mayaman. Sabi nila. Dahil kami, Father, ang instrumento ng Diyos para mabigay sa mga mahihirap ang justisya na inaasam nila. Naintindihan niyo? Yung line of thinking ng mga mangkukulam at ng mapabawaran. Wala silang pera, Father, sa doktor. Pero dito, Father, dagamutin namin. Okay? Merong mangkukulam na puti, meron ding mangkukulam albularyo na puti, meron ding albularyong itim. Dual SIM. Yung cellphone ko ay dual SIM. May albularyo ding dual SIM. Siya ang magbigay ng sakit mo, siya din ang gagamot sa sakit. Bakit mo alam, Father? Nag-surrender nga sa atin eh. Personal. So patuloy tayo, mga kapatid. Anong nangyari sa yung leader sa Divine Mercy na dating mangkukulam? Sinabihan ko siya, i-renounce mo yan. Pag-renounce niya, ang dami pa ring demonyo sa katawan niya. Sumisigaw siya. Hindi siya makatitig sa aking mga mata. Akala ko, yung occult practices niya. Anong sabi ng banal na kasulatan? Patuloy tayong magbasa, mga kapatid. Sa Leviticus chapter 19, verse 31, huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng mamasamang espiritu ni ang mga magkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Grabe, no? Huwag niyo silang lapitan. Marami sa atin lumapit sa mga mangkukulang albularyo. Patuloy tayo. Sa Leviticus chapter 20 verse 6, ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu. So yung sa likod nila ay masamang espiritu. At sa mga mangkukulam upang manalig sa mayaon, ay itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon at ihihiwalay ko siya sa kanyang bayan. Grabe, no? Nagagalit ang Diyos sa mga taong mangkukulam. Pero alam nila, yung theology na sa isip nila, sila ay ginamit ng Diyos. Hindi totoo yun. Ang Diyos ay hindi gusto sa mga mangkukulam. Bakit? Ang nasa likod nila ay mga demonyo, masasamang espiritu. Alam nyo, higit na sa 20 ka mga mangkukuram at mangbabarang, 20 to 30 ang nag-surrender sa office
of healing and exorcism. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Patuloy tayo. So, ngayon, simulan lang tayo ng misa para makasave tayo ng oras. Exactly 12, matapos na tayo. Then may kasal pa ako ngayong alas 2. So, patuloy tayong magbasa. Punta naman tayo sa Bilang, chapter 23, 24, verse 1. Samantala nang mapag-isip-isip ni Balaam na gusto ng Panginoon na pagpalain ang Israel, hindi na siya nang kulang. Mangkukulang pala si Balaam. Hindi na siya nang kulang katulad ng ginawa niya noong una. Sa halip, pumarap siya sa diserto. So, nagsurrender na si Balaam. Si Jacob ay hindi makakayang kulamin. Si Jacob ay hindi makakayang kulamin. Ang Israel ay hindi maaaring sumpain tungkol sa Israel. Ito ang sasabihin ng mga tao. Ito ang gawa ng Diyos. At pagmasdan ninyo, kapag sakop tayo sa Kanya at susundin natin yung kalooban niya, ay hindi kaya ng mga mangkukulang na kulamin ka. Hindi kaya ng mga mangbabarang na barangin ka. Minsan, yung mga kinulam, marami kaming pasyente na kinulam. Yung lalabas yung mga pako sa kanilang bibig, susuka ng pako. 21 ka pako. Numero 5 na pako. Sinuka niya. Numero 4, kumplitong numero. 3, 2, 1. Meron pang extra umbrella nail. Sinabihan ko yung biktima, magsuka ka ng maraming pako para magtayo-tayo ng negosyo, hardware. Sa awa ng Diyos, okay na siya ngayon. For 2 years, meron siyang karamdaman na walang finding sa doktor. Hindi naintindihan ng mga dalubhasa. Pero nung lumapit siya sa akin, reception of the Holy Eucharist, ngayon ay gumaling na siya. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? Hindi matablan si Jacob, no? Sa mga sumpa. Dahil sakop siya sa bayan ng Diyos. Mali po yung tanong na, Father, sino po ang nagkulang sa akin? Mali po yun. Kapag matrace natin, baka mag-revenge ka. Ang right question is, hindi po yung sinong nagkulang sa akin. Ang right question is, bakit natablan ka ng barang? Bakit natablan ka ng kulang? Yan ang right question. Bakit matablan tayo? Kahit nasa simbahan tayo. Bakit? Lapit tayo sa mga albularyo eh. Anong Tagalog ng tutho? May kasama pang plema. Huwag kang maligo 3 araw. Bakit itong plema? Nasa ulo ko ang baho. Holy water. Lalapit tayo sa mga okultista at meron pa tayong mga habako amulets, mga bala na sa ating anong tawag sa Tagalog? Hawak? Ano? Hawak pa rin? Balingkuwak? Hawak? Ayun na. Sunod. Nasa Biblia pa tayo, ha?
Punta tayo ngayon sa Old Testament yon, punta tayo sa New Testament. Dahil maraming naniniwala na yung mga mangkukulam ay instrumento ng Diyos. Hindi! Kaaway sila ng Diyos. Malinaw na malinaw sa banal na kasulatan. Amen? Naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Patuloy tayo. Dito tayo, ang dami eh. Hindi tayo matapos ngayon kapag Old Testament lang ang babatayan. Punta tayo sa Bagong Tipan. Sa New Testament po. Ito ang pahayag. Ang dami din. Ito ang pahayag ni Apostol San Pablo. Kasali pa lang mangkukulam dito. Sa Revelation chapter 9 verse 21, at sila'y hindi nagsisisi sa kanilang mga pagpatay o sa kanilang pagkukulang. So makapatay sila. Hindi nila pinagsisihan iyon. Bakit? Instrumento kami, Father, sa Diyos upang mabigay sa mga mahihirap ang kanilang inaasam na hustisya. Mali pala yun. Hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Patuloy tayo. At ang liwanag ng ilawan ay hindi na tatanglaw pa sa iyo. At ang tinig ng lalaking ikakasal at ang babaeng ikakasal ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga ngaral mo ay dating mga pangunahin sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong pagkukulang ang lahat ng mga bansa. Ano to? Dinaya nila sa pamagitan ng pagkukulang ang lahat ng mga bansa. Alam niyo ba, doon kahit sa first world country, sa Italy, may 3,000 ka mga mangkukulam. First world country po yun. Lalong-lalo na tayo. Third world. At yung pari doon sa Italy, mga 300 daw. Yung mangkukulam, at isa lang ang exorcist na active. Paano natin kukontrahin yun? Ang dami. Di ba? Paano natin makontrahin? Amen? Now you are empowered by Jesus because you are baptized. Naka-receive na ba kayo ng bautismo? Amen? Naka-receive na ba kayo ng sacrament of confirmation? Nag-receive na kayo ng sacrament of reconciliation? Hindi sumagot ang iba. Wala uso yun, Father. Yung confession, grabe yun. Higit pa yun sa exorcism. 1,000 times. Ganyan kamangyarihan ang sacrament of reconciliation. At every Sunday, you receive the Holy Eucharist, the source and summit of our Christian life. Ano ang Eucharist? The summit and source of our Christian life. Ito po. At lahat ng pari ay makapagbigay sa inyo ng sacrament. Because all priests are healers. Natutuwa ba kayo ngayon? Ano ang mga pari? Silang lahat are healers. Kaya nga, hindi ako magpalapit sa inyo. Hindi naman ako ang sakramento eh. Jesus must increase. I must decrease. Amen? Yung sacrament, higit pa yun kay Father Darwin. Abo lang ako. Amen? Kung may sakit ngayon, lapit ka sa sacrament. Lahat ng kasalanan mo ay pagsisihan natin. Yan po ay sacrament of healing. Every time mag-heal si Kristo, anong sasabihin ni Kristo? Anak, tumayo ka, dalhin mo yung higaan mo, at pinatawad ka na. Sa entrance fee ba ang simbahan? Wala.
Sasabihin ba ng pare, sakristan, bantayan mo yung taong hindi nagbigay ng sa kanila. Pulipot yan eh. Anong ibibigay natin? Buto ni Kristo. Hindi katawan. Ka sa koleksyon or hindi. Katawan pa rin ni Kristo ang matatanggap natin lahat. Amen. Sa mga may sakit ngayon, dagdagan nyo yung oras, araw sa pag-receive ng katawan ni Kristo, the source of healing. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Iwanan nyo niya yung mga habak ninyo, mga anting-anting ninyo, na hindi matablan sa bala, hindi matablan ng itak. Sa demonyo po yan. Patuloy tayo mga kapatid. So, nandito sa New Testament, ha? Punta naman tayo sa Church Fathers. Anong sabi nila patungkol dito? Okay. I-quote ko muna si unahin natin i-quote si Saint Ephraim, the Syrian. Sabi niya, beware of making potions. Gayuma. Bago lang ko pupunta sa Sikihor, may love potion doon. Ipinagbili, tag 300. Binibidyuhan ko, yung mga followers ko, Father, bilhan mo ako ng isa. Beware of making potions. Totoo na may gayuma at marami kaming biktima sa mga gayuma na pumupunta sa office natin na they are liberated from curses. Yung gayuma ay curses po yun. Marami ng pamilya na winawasak dahil sa gayuma. Personal na experience ko po yan. At how to protect ourselves from this. Ready na kayo? Uy, ready na kayo? Okay, patuloy tayo. Beware of making potions, casting spells, telling fortunes, making stewards of talismans, yung mga talisman na sinusuot nila, or wearing those made by others. These are not storages, but bonds. Naging isa ka sa kanila. Meron kang covenant nila. Beware of them. Sino nagsabi? Isa sa mga church fathers natin. Ang dami kong nakikita na mga may agiman, may talisman, may mga mutya dito to attract more financial blessing. May mga bato na sinusuot. Kapag susuot ka ng mga batong ito, lalapit sa iyo, yung swerte. Ito, pampira ito, bibili ka naman. Superstitious belief. Paano ka i-bless sa Diyos na tamad tayo? Amen? Si Saint John Chrysostom. Anong sabi ni Saint John Chrysostom? Ito ang sabi ni Saint, mga 3rd century po ito. Sabi niya, sabi ni Saint John Chrysostom, even if we are sick, it is better to remain sick. Kung tayo po ay may sakit, mas mabuti pang manatili na tayong may sakit than to fall into wickedness. To free ourselves from illness. The demon, even he heals, will do more harm than good. Di ba? Maraming may sakit. Bahala na! Basta, gagaling ako! Anong sabi niya? You know? Demon can heal. Mag-ingat po tayo. Hindi lahat ng healer galing sa Diyos. Anong sabi ni Saint John Chrysostom? The demon, even if he heals, will do more harm than good.
Patuloy nating basahin ang sabi ni Saint John Chrysostom. Sabi niya, so as not to fall into confusion due to surprise, but if you listen to fortune telling, you will be unworthy of God's favor and mercy. Hindi ka na nararapat sa blessing ng Diyos. And by doing this, you will prepare for yourself numerous disasters. Ano? Grabe. Mga disasters. Numerous. Ang dami. Kaya yung pamilya mo, grabe yung frustration, grabe yung division, hindi na kayo magkasundo, hindi na kayo magkalapit. The fortune teller is an evil demon. Ano sabi niya? The fortune teller is an evil demon who speaks from the wombs of ventriloquist women, and with this strange action tries to make the false credible. Yung mali ay parang credible na. He speaks not naturally, but from the stomach, and by this he plunges ignorant people into amazement. Grabe, nahulaan ako. Totoo talaga ang sinabi niya. No? Forcing them to believe that he speaks the truth. No? Anong sabi ng banal na kasulatan? Merong isang babae na manghuhula sa New Testament. Basahin ko ha. Pinalaban ni Apostol San Pablo. Tumigil ka dyan! Basahin natin. Sa Gawa 16:16. Isang araw habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami sa isang dalagitang alipin. Sinong sumalubong sa kanila? Dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay sinasaliban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Ano ang gift niya? Ano yung power niya? Preternatural power niya? Kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapangaral nila sa inyo kung paano kayo maligtas. Araw-araw iyon na ginawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritu na nasa kanya, sa pangalan ni Jesucristo, inutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang. Sinong lumabas? So, ang nasa likod sa mga fortune teller, masama. Is, naunawaan ninyo? Hindi po ito akin, ha? Sinisawalat ko lang sa inyo ang salita ng Diyos. Maraming mga mayroong psychic ability ngayon. Nasa YouTube sila. Sa sangguni yung mga tao. Milyon ang kanilang followers. Kapag hindi tayo magsasalita ngayon, dadami pa ang biktima sa masamang espiritu. Tutulungan niyo ba kami? Magsasalita na din kayo. Yung sinasabi ko sa inyo ay hindi akin. Ang sinasabi ko sa inyo ay galing sa Diyos. Amen? Yan ang sinabi ni Kristo, di ba? Alam nyo, sabi ni Kristo, ang sinasabi ko sa inyo ay hindi akin. Very humble si Kristo. Pwede naman gagawa siya ng sarili niyang filosofiya. Pwede naman siyang gagawa ng sarili niyang ideolohiya. Diyos siya! Walang makapagpigil sa Kanya. Bakit? Diyos siya! Di ba?
Pwede siya gagawa ng sarili niyang prinsipyo. Pero, mapakumbaba siya eh. Very humble ang ating Panginoon. Ang sinasabi ko sa inyo ay hindi aking salita, kundi salita ng Ama. Ganun din, dapat nating sundin. Ang ating prinsipyo ngayon ay hindi na atin. Ang ating opinion ay hindi na atin. Ang ating filosofiya ay hindi na atin. Nababatay na sa salita ng Diyos. Amen? Bakit? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Natutuwa ba kayo ngayon? Huwag na kayong lalapit sa kanila, ha? Yan po ay salita ng Diyos. Hindi po yan salita ni Father Darwin. Nauunawaan ninyo? Malinaw ba yan? So, ngayon, punta naman tayo sa Biblia, sa mga church fathers. Ang dami, pero ilan lang ang kinuquote ko. Dito naman tayo sa official teaching ng simbahan. Okay, last na po ito. And then, how to protect ourselves. Yun po yung panghuli. Anong sabi ng simbahan sa Catechism of the Catholic Church? Sana bibili kayo, bawat pamilya, merong CCC. Meron ba kayong CCC? Bakit hindi kumibo yung iba? Pag-CC na kayo. Wala kayong CCC. Buong buhay natin, elementary, 6 years, marami tayong aklat sa loob ng bag natin. Totoo, hindi. Grabe yung pag-aaral natin sa karunungan ng mundo. High school, may high school pa, 6 years. May K-12 eh. After K-12, may college pa, 4 hanggang 5 taon. After college, may masteral pa. After masteral, may doctorate pa. Totoo, hindi. Parang buong buhay natin, ginugugol natin sa karunungan ng mundo. Pero isang aklat, wala tayo sa Catechism of the Catholic Church. Sana lahat tayo, bawat pamilya, kahit Catechism of the Catholic Church, official po yun. Amen? Yan ang siwalat natin. Hindi yung personal opinion mo. Hindi yung vision mo. Nagipag-usap sa akin. Si Mama Mary, Father. So, kailan nagkipag-usap si Mama Mary sa'yo? Nung sumakay ako ng tricycle. Umupo sa tabi ko, Father. Ilang oras kayo nag-usap? Mataas, Father eh. Sabi niya, itong CR mo, ito ang design ng CR mo. Pati CR, pinakian naman yung Mama Mary. Hindi na si Mama Mary yun, Marites na yun. Kung magpakita si Mama Mary, walang maraming salita. Totoo, hindi. Nung nagpakita siya sa Fatima, marami bang siya sinasabi? Maliit lang. Sa Biblia, marami bang sinasabi si Mama Mary? Yun lang, do whatever He tells you. Yun lang. No? Matupad yung sinasabi mo sa akin, Anghel Gabriel. Yun lang. Di ba? Mahiyain si Mama Mary. Bakit tukatit na yung Mary mo? Hindi na yan si Mama Mary, Marites na yan. So punta tayo. Let us be guided by the official teachings of the church. Not by your dreams, not by your vision, but the official statement of the church. Amen? Ito ang sabi ng Catechism of the Catholic Church, 21:17. Babasahin ko ha. All practices of magic or sorcery, by which one attempts to tame occult powers, so as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Ano?
Even though it is for the sake of restoring your health. Makinig kayo. Kahit pa pagagalingin ka. Anong sabi? It is gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned. Ano? Kinundina ng simbahan. Grabe yung lingwahe ng simbahan, ha? Condemnation. Pero lumapit ka sa mga kinukundina ng simbahan, delikado po yun. Because the church is the pillar and foundation of truth. Anong simbahan? The pillar and the foundation of truth. Anong sabi ng simbahan? Itong sabi ng simbahan, these practices, sorcery, witchcraft, pero balik muna tayo, 2021-17 ang binasa ko, atras muna tayo sa 21-16, na unang basa yung 21-17. All forms of divination are to be rejected. Ano? All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, pagkonsulta ng espiritista, or other practices falsely supposed to unveil the future. Fortune teller, consulting horoscopes. Uy, kasali pala ang horoscope. Ano ka ba, Virgo? Ano pa yung iba? Cancer? Ulcer? May ulcer ba? Wala. Astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, mga manguhula. And recourse to mediums, yung mediums ay papasukan ng mga iba't ibang espiritu. Sasapi si Mama Mary, sasapi si Papa Jesus, sasapi ang banal na espiritu, sasapi ang Diyos Ama, sasapi sa iyo si Anghel Gabriel, mga anghel sasapi sa iyo. Mediums po yan. Sa demonyo po yan. Okay? So, follow and subscribe at ang YouTube channel natin. Then, dinidiscuss natin ito. Hindi natin kaya i-discuss ito lahat. So, binabasa ko lang ang official statement ng simbahan para marinig ninyo. Okay? At basahin nyo ulit sa pag-uwi ninyo. Recourse to mediums or conceal a desire for power over time, history, then last analysis, other human beings as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor. Sa to? Ano? They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Patuloy nating basahin ang 21:17. All practices of magic, sorcery, by which one attempts to tame occult powers so as to place them to one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned. To be condemned when accompanied by the intercession or harming someone, and when they are recourse to the intervention of demons, wearing charms, yung mga lucky charms ninyo, kasali dito, kinundina na yan. Yung dream catchers, yung mga lana o langis galing sa mga albularyo. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination
or magical practices, the church, for her part, warns the faithful against it. Grabe, no? Huwag na kayong lalapit doon. Because to the so-called traditional cures, ano yung traditional cures? Mga magagamot. Yung mga albularyo. Recourse to the so-called traditional cures that not justify either the invocation of evil powers and the exploitation of another's credulity. Malinaw? Yung mga albularyo, hindi dapat lalalapitan. These practices are even more to be condemned. Grabe, no? Ito na naman, kinundin na po yan. Father, may albularyo kami, ipoto katoliko, magmimisa pilya nila during fiesta. Totoo, hindi. Nagsagawa siya ng mga haba, nag-bless ng mga lana o langis. Only the priest can bless. Merong albularyo na sa office ko, pinagagalitan ako. Padre, bata ka pa. Wala na kaming hanap buhay nito dahil sa'yo. Itigil mo yung homily mo. Pero nanay, si Father, bakit sasabihin mo sa demonyo? Malinaw na malinaw, di ba? Sa biblical context, sa patristic context, sa official statement of the church. Malinaw na malinaw po yun. Hindi po yun akin. Wala po akong akin. Ang akin lang ay yung pagkamakasalanan ko. Yun lang, wala nang iba. At sinabihan ko si nanay yung isa sa mga banggiitang albularyo sa Bohol. Nay, nagpa-bless ka ng olive oil, di ba? By the way, lahat ng pari makabless niya. Hindi lang si Father Darwin. Amen? As long as he uses the ritual of blessing all religious items, magbisa po yun because of the prayer of the church. Mabisa po yung sacramentals. Bakit? It is official prayer of the church. Universal prayer of the church. Ang nangyari mga kapatid, nag-bless ako before final blessing, mag-bless ako sa mga religious items ninyo. Tubig, asin, kung nagdala kayo, olive oil, i-bless natin. Hindi po yung BB oil, ha? Olive oil. Hindi din efficacent oil. Hindi kasali yung pau de arco ninyo. Yung maintenance niyo sa diabetes, cholesterol, hindi po yan kasali. Yung olive oil lang. Alam nyo, after sa blessing, sabi ko ni nanay yung albularyo, Father, paano sa demonyo itong kapangyarihan ko na katigista ako, Father? Pangalawa, Father, lagi ako nagsasamba. Kahit walang misa, nagsasamba ako. Paano sa demonyo ito? Ang patron ko, Father, ito, si San Vicente Ferrer. Malaki yung San Vicente Ferrer, antique. Paano lagi ako nagro-rosaryo, Father? Paano yan? Paano ma-reconcile? Yung mga taong lumapit sa akin, tinanggihan na ng doktor, gumaling. Sino nang lapitan nila, Father? Sabi ko, palapitin niyo sa sakramento, confession, anointing of the sick, and in the Holy Eucharist. Yun po ang paraan ni Kristo. So, tinanong ko siya, yung pagkakatigisa mo na hindi yun sa demonyo. Yung pagsamba mo araw-araw, hindi yun sa demonyo. Yung devotion mo ni San Vicente Ferrer, hindi yun sa demonyo. Yung pag-rosaryo mo, hindi yun sa demonyo. Nay, tapatan mo ako. Kailan ka nagsimula? Panggamot. Malapit na mamatay si Lola. Pinasa niya eh. Hindi siya mamatay.
kung hindi niya mapasa, yan ang sa demonyo. Nanawaan ninyo? Sino bang nakatanggap ng pasa, Lord? Dito. Yan ang sa demonyo. Nanawaan ninyo? Pag uwi niya sa bahay ni nanay, ininom niya yung holy and exorcise oil na bago na bless natin. Pagkagabi na, ininom niya yung holy and exorcise oil. Ano nangyari? Nawala siya sa sarili niya at yung mga demonyo sa loob ng katawan niya din si nanay ay walking possessed. Yung kapangyarihan niya sa paggamot, talaga yung sinabi ng Biblia, sa masamang espiritu. At sabi ng mga nag-chat yung mga demonyo sa akin, uy, high-tech na mga demonyo, gumamit na ng messenger. Sabi ng mga demonyo sa chat ko, Darwin, huwag ka nang babalik sa parokya namin, tinutorture nyo kami. Alam mo ba, Darwin? Hindi yan mag-Father Darwin. Alam mo ba yan, Darwin? Alam mo ba, Darwin? Matagal na kaming nananahan sa kanilang mga kaninunuan. Sa kanilang great ancestors. Amin na po ang kanilang angkan, Darwin. Darwin, kapag babalik ka sa aming parokya, papatayin namin siya. Kailan siya na-torture? Si nanay, nung ininom niya yung sacramentals ng simbahan. Grabe. Kaya nga mag-bless ako para sa inyo to protect us. Ang pinakamabisang protection is the sacramentals of the church. That's the wisdom why the church instituted the sacramentals. The holy and exorcised water, the holy and exorcised oil, the pearl of deliverance are sacramentals of the church. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Plus the sacrament of Christ. Pwede ba kayo makadeliverance? Pwede. As long as, ang condition lang, page 12, 22, sa Handbook of Father Sikea, Deliverance Prayer, page 22. Anyone can do deliverance. As long as, anong kondisyon? You are practicing Catholic. Ano? Ang kondisyon? You are practicing. Hindi nominal Catholic. Ngayon mga kapatid, anong kondisyon? You are practicing Catholic. Paano ba? Ano bang patatandaan na practicing Catholic tayo? Cares. Ano ba yung cares? Confession. Pinakamabisa po yun. Sunod. Adoration. Harap ka sa adoration. Sa Blessed Sacrament. Receive the enlightenment, guidance, and inspiration. I-renounce mo lahat ng superstitious belief mo. Lahat ng mga occult practices mo. Paglapit ng mga manghuhula, paglapit ng mga magkukulang, paglapit sa mga mamabarang, paglapit sa mga albularyo. At sa pag-receive ng kanilang mga amulets, mga langis, i-renounce mo lahat. Naunawaan ninyo? Go to the sacrament. Because the sacraments are instituted by Christ. Amen? Sacraments are not instituted by Father Darwin, but by Christ. The more you receive the sacraments, the more you receive Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Ang challenge natin ngayon, am I practicing Catholic? If you are practicing Catholic, marami tayong mailigtas na mga family members natin. My